So, para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumalang ng langit at lupa, nagpapasalamat kami una sa lahat sa dakilang kaligtasan ng pinikalob niyo mo para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig po sa amin, isinugon niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para po magpasan, maglinis at magpatawad ng lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito, labis-labis po kami nagpapasalamat. Bagamat hindi po namin ito magagawang masuklian, nagnanais po kami na tulungan niyo po kami upang magawa po ito na ibalik po ang papuri at kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo rin po sa amin sa oras po na ito para po magkatipon-tipon at makarating ng maayos dito po sa church para po sama-sama pong pakinggan ang iyong tinig. Dinadalangin po namin na tulungan niyo rin po kami sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang mabuksan po yung aming puso't isipan at matanggap po namin yung mga bagay na kailangan po namin para sa ikalalago ng aming Christian life. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong itulong, kaya pakiusap, gabayan niyo po kami sa oras po na ito. Dinadalangin din po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Ingatan niyo rin po sila at gabayan upang makarating rin po sila ng maayos dito po sa church. Ganon din po, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring nakakaranas po ng mga kahirapan, physically and spiritually. Patuloy niyo po silang palakasin, patuloy niyo po silang bigyan ng higit pang pagkakataon para makapagpatuloy sa kanilang Christian life upang magawa rin po nila mapagtagumpayan ang mga pagsubok po na ito. Ganon din dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, ingatan niyo po sila at naway patuloy niyo po silang akayin pabalik sa inyong iglesia. Muli aming Ama, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia. Sa Old Testament o Lumang Tipan, sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 6. Deuteronomio, chapter 6. Deuteronomio chapter 6. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang 9. So, medyo mahaba po ito, pero mahalaga po na basahin po natin ng sabay-sabay. So, Deuteronomio chapter 6 mula verse 1 to 9. Nakita na po? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Ngayon, ito ang utos at mga batas na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan upang angkinin. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na inyong ingatan ang lahat ng mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw na iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay humaba. Kaya't pakinggan mo, Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y lalo pang dumami, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ang iyong buong kaluluwa at ang iyong buong lakas. Ang mga salitang ito ay aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay ilalagay sa iyong at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay naihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At ang iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. So maraming salamat po.
Muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Okay, so dahil sa biyaya ng Diyos, ay pinahintulutan po tayo ngayon na sama-sama makapakinig ng kanyang salita. So dito po sa verse po na binasa po natin, konting background po, ito po yung aklat na isinulat ni Moises bago po sila pumasok dun sa lupain ng Kanaan. So ito po ay pangangaral ng ni Moises sa mga Israelita at huling sermon niya para sa mga Israelita bago sila pumasok dun sa Kanaan. So gustong i-explain ni Moises yung mga batas ng Diyos at yung mga utos ng Diyos sa mga Israelita para hindi nila makalimutan kapag lumampas na sila dun sa ilang o dun sa wilderness. So kung mababasa po ninyo sa Deuteronomio chapter 31 verse 9, nakalagay po doon, isinulit ni Moises ang kautosang ito at ibinigay sa mga pari na mga anak ni Levi na nagdadala ng kabanang tipan ng Panginoon at sa lahat ng matatanda sa Israel. So, bago po magtapos si Moises sa kanyang panunungkulan sa mga Israelita, ibinigay niya o ipinasa niya ito pong aklat ng Deuteronomio doon sa mga Levita at sa mga matatanda sa Israel para sila naman yung magturo doon sa next generation. So, ito pong aklat na ito ay naisulat BC 1406. So, medyo matagal na at talagang halos ito po yung mga unang aklat na sinulat ni Moises dito po sa Biblia. At ito po ay ayon sa itinala, ito po ay 2 months and 10 days bago sila pumasok dun sa Kanaan. Di ba alam natin, 40 years sila naglakbay dun sa ilang, paikot-ikot sila dun sa ilang. Pero bago sila makarating dun sa entrance ng Kanaan, nung 2 buwan na lang na paglalakbay, makakapasok na sila, ibinigay ito sa kanila, itong aklat ng Deuteronomio. Tapos, kailangan natin maunawaan kung kanino ibibigay o kanino binibigay ni Moises ito pong aklat ng Deuteronomio. So, kung mababasa po ninyo sa Biblia, sa Exodus, sa Levitico, meron po mga inuulit na verses, inuulit na words. Kung kukumpara po ninyo yung Deuteronomio, Levitico, tsaka Exodus, may mga paulit-ulit na sinasabi. Pero kailangan natin maunawaan kung kanino sinasabi ni Moises ito pong aklat ng Deuteronomio. So, gaya po ng alam natin, yung mga Israelita, nagpasimula po sila nung lumabas sila sa Egypt. Di ba? So, nung lumabas na sila sa Egypt, sa loob ng 40 years, may mga namatay na at meron talagang mga, sabihin na natin na disiplina talagang namatay po sila along the way. Pero dito po sa aklat na Deuteronomio, ito po ibinibigay dun sa second generation naman ng mga Israelita. Habang dun sa 40 years, di ba? Halimbawa, mayroong mga pamilya, lumalaki yung mga bata. So, bago sila pumasok, pinapaalalahanan ni Moises, ito pong talata na binasa po natin. So, meron pong tatlong mind o tatlong layunin ni Moises kung bakit niya gustong ipahayag o isulat ito pong aklat ng Deuteronomio sa kanila. Una, yung puso ni Moises ay para dun sa mga bagong henerasyon ng mga Israelita na papasok dun sa Kanaan. Pangalawa, nais niya na alalahanin yung responsibilidad na binigay sa kanya ng Diyos mula nung lumabas sila dun sa Egypt. So gusto niyang i-remind yung kanyang sarili habang sila naglalakbay sa ilang kung paano sila tinutulungan ng Diyos. Kung paano sila ginabayan at paano sila pinatnubayan kahit na mahirap yung sitwasyon nila doon sa Egypt, doon sa ilang. Tapos, ito pong pangatlo, yung aklat ng Deuteronomio ay naalala naman kung paano sila ililigtas at ililigtas pa ng Diyos kahit na nasa Kanaan na sila. So merong past, present, tsaka future na gustong i-explain sa atin ng aklat ng Deuteronomio. Kung paano sila niligtas dun sa Egypt, tas kung paano sila ginagabayan sa ilang, at kung paano sila gagabayan naman sa pagpasok nila dun sa Kanaan. So ngayon, bilang mga naligtas, meron din po tayo nito. Noon, bago tayo maligtas, pinapatnubayan naman na rin tayo ng Diyos. Tama po ba? Pinapatnubayan tayo para maligtas. Tama? Hanggang ngayon, na naligtas na tayo, pinapatnubayan pa rin tayo ng Diyos hanggang sa makapasok naman tayo dun sa kaharian niya dun sa langit. So ito yung Christian life na tinatawag. So kung mabubuod po ninyo yung aklat ng Deuteronomio, merong past, present, tsaka future. Sa atin naman, bilang mga naligtas, pinapaalala sa atin ito na ito yung dakilang utos para naman sa atin ngayon, sa present time ng church. Gusto ko pong i-emphasize yung tatlong verse na binasa po natin dito mula verse 6 hanggang 8. So sabi dito, babasahin ko po ulit, ang mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso.
at iyong ituturo, verse 5 hanggang 7 po pala. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito ay aking niutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at ang iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakas sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. So, para kay Moises, meron siyang napakalang responsibilidad na sabihin ito o ipaalala sa mga Israelita na kailangan po nilang gawin ito pong utos po na ito. Ano po yung una? Ibigin yung Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas. So yun po yung pinaka layunin kung bakit natin ipinagpapatuloy yung ating Christian life. Yung Christian life natin, yes, alam ko po mahirap. Hindi po natin alam kung ano pa yung mga bagay o ano pa yung ipapagawa sa atin ng Diyos. Pero wag na wag po natin kakalimutan na yung pangunahing layunin kung bakit natin ginagawa yung Christian life ay dahil iniibig natin yung Diyos ng buong pagkatao natin. Naintindihan po? So kahit na sabihin natin matagal na na-save at yung mga bago pa lang, palagi po ninyong tatandaan sa puso po ninyo na yung Diyos, kaya natin ginagawa yung Christian life ay dahil mahal natin siya. Yung mga nasa pamilya, yung mga magulang, bakit po kayo nagsasakripisyo sa mga anak ninyo? Bakit? Dahil ba wala lang? Kasi walang gagawa nun para sa kanila? Dahil mahal nyo po sila. Tama po ba? Ginagawa ng mga magulang yung pagsasakripisyo sa kanilang mga anak kasi unang-una dahil mahal nila sila. Tama po ba? Same din po sa atin. Kaya natin ginagawa yung Christian life ay dahil mahal natin yung Panginoon. Mahal nyo po ba yung Panginoon? Mahal po nyo po ba yung Diyos? Minsan madaling sabihin na mahal natin yung Panginoon. Madaling sabihin na, yes, I love you Lord. Kanina kinanta. Pero kailangan natin i-check ng maigi yung ating pamumuhay. Sa buhay ko ba? Naipapakita ko ba yung pag-ibig ko sa Panginoon? Kaya po nang binasa natin dito, buong puso, buong iyong kaluluwa, at ng buong lakas, ibigin mo yung Panginoon. Ibig sabihin, buong pagkatao natin, buong Christian life natin, buong buhay natin, kailangan natin maipakita o ma-express yung ating pag-ibig sa Panginoon. So sinabi sa atin ng Diyos, yung kanyang dakilang utos para sa atin, na mahalin siya ng buong pagkatao. Ito yung dapat natin palaging i-remind sa ating sarili. After nating maligtas, maring yung puso natin, 100% na mahal yung Panginoon. Tama po ba? Kasi nga, nagalak tayo kasi naligtas na tayo. Tama po ba? Yan po yung initial na puso natin kapag naligtas, nung tayo ay naligtas, di ba? Pero gradually, habang nagpapatuloy tayo sa Christian life natin, 100% pa rin ba yung pag-ibig natin sa Panginoon? Dito po natin kailangan suriin yung ating sarili. Yes, madaling sabihin na mahal natin yung Panginoon. Madaling sabihin na yes, inaalay natin yung sarili natin sa Panginoon. Pero kailangan natin i-check kung yung puso ba natin ay 100% pa rin ba sa Panginoon. Sa case ko po, sa kalagayan ko po nung ako ay naligtas, ganoon din po. Yes, sa umpisa maganda, masaya. Nakapagpatuloy ako sa church, pero minsan, dumadating sa point na parang 90% na lang yung pag-ibig ko sa Panginoon. Minsan, 70. Minsan, 80. Minsan, 50. Minsan, bumababa pa. Pero nandun pa rin yung pag-ibig ko sa Panginoon. Pero hindi po yun maganda. Nung nabasa ko po ito at na-remind po ako ng talata po na ito, hindi pwedeng sabihin na, mahal ko naman yung Diyos, 10%. Andun pa naman yung pag-ibig hindi pa naman nawawala. Mahal ko yung Diyos, 20%. Pwede po ba yun? Pwede po ba na yung pag-ibig natin, yung puso natin, yung ating kaluluwa at yung buong ating lakas, nababawasan para sa Diyos? Minsan, ganito po yung nangyayari sa atin. In reality, may mga bagay na nababaling yung puso natin, may mga tao na nababaling yung puso natin sa halip na sa Diyos. Kaya nga palagi sa atin nire-remind ng Biblia na ibigin yung Panginoon ng buong pagkatao. Meron po mga halimbawa ng mga tao dito po sa Biblia na sa Christian life nila, bagamat hindi perpekto, pero sinikap nila na i-exercise yung pag-ibig sa Diyos ng buong pagkatao. Isa po sa halimbawa doon si Haring David. Yes, sikat si Haring David. Tama po ba?
Pero may pagkakamali rin siya, may kahinaan din siya. Hindi rin siya perpekto. Pero sa buhay niya, patuloy niyang nire-remind yung kanyang sarili na kailangan niyang ibigin yung Panginoon ng buong puso. Kaya nga ano yung naging patotoo sa kanya ng Diyos? Tingnan po natin. Gawa chapter 13. Gawa chapter 13, verse 22. Gawa chapter 13, verse 22. Nandito po yung patotoo ng Bible tungkol po kay Haring David. Kung anong klaseng puso yung meron siya. Tignan po natin. Gawa chapter 13, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Sino po yung nakakita ng puso ni Haring David? Yung Diyos lang. Tama po ba? Anong klaseng puso inakita niya kay Haring David? Yung puso na kinalulugdan, na gagawa ng buong kalooban ko. Ibig sabihin, yung kanyang puso, bagamat meron siyang kahinaan, meron siyang mga pagkukulang, at hindi rin siya perpekto. Pero sa puso ni Haring David, nandun po yung buong o yung pagsunod niya ng buong kalooban. Pagagawa rin po natin ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos kung 100% din po tayong sumusunod sa kanyang salita. Pero sa kabilang banda, iisipin natin, ang hirap sumunod sa salita ng Diyos. Tama po ba? Madali po ba sumunod sa salita ng Diyos dito po sa Bible? Pakitaas po yung kamay, yung kayang sundin yung mga utos ng Diyos sa Biblia. Walang sino man, di ba? Kung ganun, imposible ba na sundin yung kalooban ng Diyos kasi wala namang makaperpekto nito? Hindi po ibig sabihin na kailangan natin perpekin na sundin yung mga aklat o mga utos dito po sa Biblia. Ibig sabihin po ng ibigin, consistently, tuloy-tuloy, na yung puso natin ay ituon palagi sa Panginoon. Naintindihan? Alam ng Diyos na meron tayong kailangan gawin dito sa lupa. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gumawa. Pero wag na wag natin aalisin sa puso natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Naintindihan? Ano pong sabi sa Biblia? Kung ano man ang inyong ginagawa, kumain man, uminom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang ikaluluwalhati sa Panginoon. Naintindihan? Sa pagtatrabaho, sa school, o kung nasaan man, kailangan natin palaging i-check yung puso natin. Ginagawa ko ba to dahil mahal ko yung Diyos? Ginagawa ko ba to dahil gusto kong ibigay yung aking sarili sa Panginoon? Or half-half lang? Minsan, sa sarili ko naman yung 50%. Minsan, may mga times na sa Diyos. Minsan, nahahati pa. 20% sa pamilya, 30% para sa school, 40% para sa trabaho, ganyan. Pero kailangan po natin lahat ibigay sa Panginoon. Sabi nga, di ba buo? Ano pong representasyon ng buo? 100%. Tama po ba? Kailangan natin i-remind ito sa ating sarili dahil tayo ay mahal ng Panginoon. 100%. Kung kalahati lang yung pag-ibig natin sa Diyos, yes, baka pwede natin gawin. Kalahati rin yung pag-ibig natin sa Kanya. Tama po ba? Pero yung Diyos, ibinigay niya po lahat. Yung mga bagay na kailangan natin, lalo na yung mahalaga para sa pagpapatuloy ng ating Christian life, binibigay niya. Kahit nga minsan, hindi natin hinihingi eh. Di ba? Pero binibigay niya. Kasi nga, mahal na mahal niya tayo. Ngayon, in return, ano ba yung ginagawa nating pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos? Unang-una, kagaya ni Haring David, sabi dito, siya ay isang lalaki na kinululugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. So ito po yung keyword natin, pagsunod ng buo. Okay? So pwede naman maglingkod yung isang tao sa Diyos, pero ang tinitignan niya at hinahanap niya ay yung sumusunod ng buong puso. Naintindihan? Tignan na lang natin yung realidad dito po sa, kahit na lang dito sa Pilipinas. Napakaraming gustong maglingkod sa Panginoon. Tama po ba? Napakaraming sumasamba, nagsasabi na wini-worship daw nila yung Panginoon. Pero kung titignan natin yung buhay nila, ano po yung nakikita natin? Kalahati lang yung pag-ibig sa Panginoon. Tapos yung kalahati, paglilingkod sa sanlibutan. Pwede po ba yun?
Kalahating katawan mo, nasa Diyos, tapos kalahati, nasa sanlibutan. Tandaan po natin, yung Diyos po ay seloso. Yung Diyos po ay mapwede bughuin. O nga, sa madaling salita, yun ay seloso. Kailangan po natin palaging i-remind sa ating sarili na yes, ako ay sumusunod sa Panginoon, pero buo ba? Kailangan po natin i-remind yung ating sarili. Kadalasan, ito po yung nagiging problema natin bilang mga Kristiyano. Tuwing Sunday, okay. Pero pagdating sa mga ibang araw, ayun, sanlibutan na ulit. Pag may fellowship, okay. Pero pag ibang araw na, pag siya na lang mag-isa, o kaya wala na siya ibang kasama, back to, ulit, sanlibutan. Hindi po pwede. Naintindihan? Kasi ito po yung utos ng Diyos para sa atin. Hindi po ito sa pilitan. Nanggagaling po ito sa puso na nagmamahal sa Panginoon. Kaya check natin palagi yung puso natin. Kung ako ba ay naglilingkod at handa na sumunod ng buong kalooban ko sa Panginoon. Paano natin mati-check? O paano na nangyari kay Haring David na nagawa niyang sundin yung Diyos ng buong kalooban? Una-una dahil mahal niya yung Panginoon. Tingnan po natin ito. Awit 18. Ito po isang testimony ni Haring David. Awit 18 verse 1. Babasahin ko po, sabi dito, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Dito po sa verse po na ito, hindi lang po basta simpleng verse ito para kay Haring David. Kung makikita po ninyo sa bandang itaas, sabi po dito, sa punong mga awit ni David na lingkod ng Panginoon, na iniuko lang mga salita ng awit na ito sa Panginoon, ng araw na iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng lahat ng niyang mga kaaway at mula sa kamay ni Saul. Sinabi niya, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Para kay Haring David, iniibig niya yung Panginoon dahil siya yung nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Noong time na si Haring Saul nanunungkulan bilang hari sa Israel, so alam natin yung history, di ba? Hindi naging maayos na hari si Haring Saul. At sa uli, tinanggal siya ng Diyos, disqualified siya. Tapos pumalit si Haring David. Kaso nga lang, itong si Haring Saul, naiinggit siya. Kung paanong nire-recognize si David, kaunti lang yung pagre-recognize sa kanya ng mga tao. Kaya nga, nagalit si Haring Saul kay David at gusto niyang patayin. At umabot ito ng 10 years. Imagine po ninyo, 10 years na hinahabol ni Saul si Haring David para patayin. Imagine po ninyo 10 taon. Pero para kay Haring David, dun sa 10 taon na yon, sa paghahabol sa kanya ni Haring Saul at ng mga kaaway niya, anong sabi niya? Pinanatili niya yung kanyang puso na iniibig ko yung Panginoon. Bakit? Kasi nga siya yung kalakasan ko. Para kay Haring David, alam niya na si Jesus o yung Diyos, yung Panginoon, yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya nga, yung kalakasan na binibigay sa kanya, ibinabalik niya. Naintindihan po? Kung paanong iniibig ni Haring David yung Diyos na kanyang kalakasan, gamitin din natin yung ating lakas para mahalin yung Panginoon. Alam ko po, yung trabaho, yung school, kahit nasa bahay, ay nagre-require ng kalakasan. Nagre-require ng strength. Pero para sa atin, kailangan po natin i-manage ng maayos ito. May kalakasan na binibigay yung Diyos para sa mga bagay na yung pagtatrabaho sa school, pero binibigyan ka rin ng kalakasan niya para sundin. Binibigyan ka niya ng kalakasan para sundin yung kanyang kalooban. Minsan mahirap yung ganito. Ako rin po yung experience ko ito. Nung nagtatrabaho po ako, kapag katapos ng shift, kapag katapos ng trabaho, pag uwi sa bahay, siyempre pagod. Pero sa puso ko, gusto ko magbasa ng Bible. Kaso pag buklat ko pa lang, mamaya-maya inaantok na ako. Na-experience na po ba yun? Di ba meron tayong mga ganitong klaseng mga instances?
Gusto natin, sa puso natin gusto natin. Pero nga dahil sa pagod, dahil sa hirap, sa mga circumstances, talagang napapagod na tayo, hindi na natin magawang buklatin yung Biblia. Pero kailangan natin maging maingat dito po sa bagay po na ito. Kaya nga, huwag natin ubusin yung lakas natin para sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kailangan natin magtira. Naintindihan? Yung kalakasan na binibigay sa atin ng Diyos, 100%. Tama po ba? Kaya kailangan natin ibigay yung ilang bahagi nun para rin sa Kanya. Huwag natin uubusin yung 100% para lang sa sanlibutan. Kapag ganun, yun nga, nagtrabaho ka buong araw, buong sikap, tapos hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Makakatanggap ka ng biyaya sa puso mo? Hindi po. At yun yung sayang. Binigyan ka naman ng lakas eh. Kaso nga lang inubos mo. Inubos mo sa ibang bagay, inubos mo sa kung ano man, tapos hindi ka nagtira para sa Christian life mo. Doon tayo nagkakaproblema. Naintindihan po. Kaya para magawa natin yung kagaya ni Haring David, alalahanin natin na yung Diyos binigyan ako ng lakas para makapagpatuloy ngayong araw. Kaya kailangan ko rin ipakita yung pag-ibig ko sa Kanya. Naintindihan po. Halimbawa ngayon, ang tawag po natin, di ba, Lord's Day? Tama po ba? Happy Lord's Day, ganyan, di ba? Pinabati natin yung mga brothers and sisters. Ito pong araw po na ito ay para sa Panginoon. Tama po ba? Pero minsan, may mga instances po na ganito. Yung 10 to 12, yun lang yung Lord's Day. After nun, my day na. Tama po ba? Tapos naman na yung gathering eh. Tapos naman na rin yung mga bagay na ginagawa sa church eh. Kaya my day na. Tandaan po natin. After po natin umuwi dito mula dito sa church, Christian life pa rin naman yun, di ba? Sa trabaho ninyo, sa school, Christian life pa rin yun. Tama po ba? Yun po ay araw para sa Panginoon. Specifically, nagbibigay ng time sa atin, yung Diyos, para sa gathering na kagaya nito. Pero yung buhay po natin, palagi natin i-remind sa ating sarili na yun ay para sa Panginoon. Naintindihan? Kaya palagi natin i-remind na kagaya ni Haring David, nagbigay sa kanya ng kalakasan yung Panginoon, ipinakita niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Verse 2, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko, aking Diyos at malaking bato na sa Kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag at siya'y sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. Kaya nagawa niyang ibigin yung Panginoon kasi naunawaan niya na yung Diyos, siya yung tagapagligtas. Malaking bato o yung strength. Yun yung pinagtitiwalaan niya. Sa binanggit dito, kalasag, protection. Yung sungay ng kaligtasan, kapangyarihan ng Ebanghelyo. Yung stronghold na binanggit po dito o yung matibay na kuta, yun po yung protection na palaging ibinibigay sa atin ng Diyos at hindi tayo pinapababayaan. Kaya nga nagawang ibigin ni Haring David yung Diyos dahil nga naunawaan niya at nakilala niya yung Panginoon. Sa atin po, kagaya po ng ganito, ng gathering po natin, patuloy natin kinikilala yung Panginoon. Tama po ba? Inaalam kung ano yung nakalagay sa Biblia at binibigyan tayo ng time para pag-aralan kung ano yung mga salita niya. Para saan? Para lang ba dagdag kaalaman? Hindi po. Ito po ay nagbibigay sa atin ng motivation para mas sigit pang pagpursigihan yung ating Christian life. Sa mga may asawa po dito, habang tumatagal yung pagsasama po ninyo, ano po yung dumadami? Pagmamahal o pag-aaway? Di ba habang tumatagal yung pagkasama natin sa isang minamahal natin, dapat dumadami rin yung pagmamahal natin sa Kanya. Tama po ba? Kasi kung nagiging mas marami yung pag-aaway ninyo, talagang magiging burden para sa inyo yung pagsasama ninyo. Tama po ba? Pero kung ang dumadami ay pagmamahal, kahit na nakita natin yung mga kahinaan nila, pero napupuno na yung pagmamahal, mababaliwala na lang yung mga pagkukulang nila o yung mga pagkakamali nila. Kasi nga, mas lalo nyo siya nakikilala. Ganun din po sa Diyos. Kung mas lagi natin siyang kinikilala, patuloy na inaalam kung sino siya, kung ano yung mga katangian niya, mas lumalawak yung pag-ibig natin sa Kanya. Naintindihan po? Same din po kay Haring David.
Doon po sa 10 taon na yon na tumatakas siya kay Haring Saul, hindi niya kinalimutan yung Panginoon. Minsan, di ba, ganito yung nangyayari sa atin eh. Kapag nasa mahirap na tayo ng sitwasyon, minsan, doon na lang tayo tumatawag sa Diyos. Minsan, doon na lang tayo humingi ng tulong sa Diyos kapag mahirap na talaga. Pero kapag okay naman yung sitwasyon, okay naman yung kalagayan, minsan, medyo tumatawag. Nagbabasa, nagpe-pray, sumasama sa fellowship. Yun po yung problema, medyo. Kaya palagi natin i-remind yung ating sarili na yung Diyos ay kailangan kong ibigin ng buong puso, buong lakas, ng buong kaluluwa. Kung siya yung ating kaligtasan, kung siya yung nagbigay sa atin ng proteksyon, siya yung nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para sa Christian life natin. Kaya nga inilaga ni Haring David yung kanyang buong puso o yung buong kalagayan at yung resulta niya, nagawa niyang sundin kung ano yung kalooban ng Diyos ng buong puso. Magagawa rin po natin ito, brothers and sisters. Kung si Haring David nagawa niya, magagawa rin po natin. Kung iibigin natin yung Diyos ng higit sa ating buhay. Mailalaan natin yung ating sarili sa Diyos, kung ibibigay natin o ipagkakatiwala natin sa Kanya yung lahat ng bagay na meron tayo. Pinagtiwalaan natin yung kaligtasan sa pagpasok sa langit. Tama po ba? Ipinagkatiwala niyo po ba yung kaligtasan ninyo para sa Diyos? Yes. So ipagkatiwala din natin yung buhay natin dito sa lupa sa Diyos. Naintindihan? Kung yung kaligtasan nga, natulungan tayo ng Diyos, kung natulungan tayo na makapasok sa langit, natulungan tayo na maalis lahat ng kasalanan natin, hindi ba niya kaya tayong tulungan dito sa mundong ito? Kaya niya po ba o hindi? Kaya naman, di ba? Kaya yun yung palagi natin i-remind. Dahil nga siya ay makapangyarihan sa lahat, pwede natin ipagkatiwala yung ating buhay para sa Kanya. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin at maghihintay na lang tayo kung ano yung biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin sa Christian life natin. Hindi po. Habang gumagawa tayo, habang nagpapatuloy tayo sa Christian life natin, gawin natin yung part natin sa pag-ibig sa Panginoon. At gagawin ng Diyos yung Kanyang part sa mga bagay na kailangan natin. Kanina binanggit, di ba? Matthew chapter 6 verse 33. Maraming may kabisado po noon, kahit mga hindi ligtas, kabisado yun eh. Pero bilang mga naligtas, tayo po dapat yung nakaka-experience ng verse na yun. Hindi lang dapat nandito. Gusto niyo madagdagan kung ano yung mga kailangan niyo sa Christian life? Gusto niyo po, okay na, sapat na to. Gusto pa madagdagan o hindi na? Gusto, di ba? So, anong kailangan gawin? Unahin siya. Tama po ba? Kung uunahin natin siya, yung mga bagay na wala tayo at kulang tayo, idadagdag na lang niya. Yun yung pangako niya. Kailanman hindi magsisinungaling yung Diyos. Hindi niya sinabi na lahat ng oras, lahat ng lakas, ibigay natin sa Kanya. Sabi niya dun sa word na yun, di ba? Sa verse na yun, muna. Unahin muna. Then kapag tapos na nating unahin siya, balik tayo sa mga gawain natin. Trabaho, school, pamilya. Huwag natin pagbabalik ta rin. Okay? Unahin muna si pamilya, si school, si trabaho. Tapos, babalikan ko yung Diyos. Pagtapos na lahat. Hindi po pwedeng ganon. Walang pagdaragdag yung gagawin ng Diyos kapag ganon yung gagawin natin. Ang sabi niya, unahin mo muna ako, at dun sa mga bagay na wala ka, idadagdag ko yun sa'yo. Yun ay pangako ng Diyos. Kaya kailangan po natin ma-experience yung verse po na yun. Huwag lang banggitin, huwag lang alalahanin, huwag lang i-memorize. Kundi dapat natin isabuhay yung verse po na yun. Sigurado po, makikita po ninyo kung ano yung kapangyarihan dun sa verse po na yun. Kung uunahin nga natin siya. Naintindihan? Kaya, normal para sa atin na makaramdam ng takot physically dito sa mundong ito kapag may mga bagay na kulang tayo. Pero tandaan po natin na yung Diyos, siya yung ating matibay na sandigan, gaya sabi dito, aking malaking bato, aking muog, aking kalasag, aking matibay na kuta. Para kay Haring David, yun po yung Panginoon. Naintindihan po?
Kaya para sa atin, masigit natin nakikilala yung Diyos, masigit natin lumalawak yung pag-ibig natin sa Kanya. Kagaya ni Haring David, kahit na meron siyang kahirapan, na-experience niya yung pagtitiwala, yung pag-iingat sa Kanya ng Diyos. Kaya nga naging dakila si Haring David. Hindi lang dahil nanalo siya sa digmaan, hindi lang dahil marami siyang tauhan. Naging dakila si Haring David kasi nga nanggaling sa puso. Inuna niya yung puso niya bago yung kung ano mang ibang mga bagay. Kaya brothers and sisters, palagi natin check yung puso natin. Kung yung puso ko ba, nasa Panginoon pa rin. Dito po sa sanlibutan, ito po yung nagiging nakakalungkot na realidad sa kalagayan po natin dito sa mundo. Yung mga hindi ligtas, sino po ano yung mga bagay na inuuna nila? Alam niyo po yung ganon? Unahin ko muna to, pagkatapos tsaka ako maglilingkod sa Diyos. Mag-iipon muna ako, tapos maglilingkod ako sa Diyos. Ayusin ko muna yung karir ko, tapos maglilingkuran ko yung Diyos. Yan po yung nakakalungkot na realidad sa panahon po natin ngayon. Pero meron pa pong isang mas nakakalungkot doon. Kapag yung mga Kristiyano, ganito rin yung nangyayari. Trabaho muna po ako, tapos attend ako sa church. Yes, may mga instances talaga na mahirap yung schedule, mahirap yung mga napapasukan nating trabaho, ganyan. Pero kailangan po natin i-determine sa puso natin, na yun nga, kung ano yung utos ng Diyos, naunahin muna siya, at yung mga bagay na kailangan natin, idadagdag niya. Nagsisimula muna sa puso. Naintindihan? Kaya para sa atin, huwag tayo maging kagaya ng mga tao sa sanlibutan, na inuuna muna yung mga bagay sa sanlibutan, bago yung Diyos. Inuuna mo nila yung mga bagay sa sanlibutan bago maligtas. Di ba minsan, meron kayong na-encounter ng mga ini-invite po ninyo, di ba? Ano yung palaging dahilan nila kaya hindi sila nakaka-attend ng Bible seminar? Alam na alam po ninyo, di ba? Bakit sila busy? Kasi gusto muna nilang unahin yung mga bagay na kailangan nila bago yung kaligtasan. Hindi po pwedeng maging ganun kapag dating sa atin. Kailangan po baliktad. Unahin yung Diyos, din kung pagkatapos, gawin natin yung mga bagay na kailangan natin dito sa sanlibutan. Naintindihan? Yung Diyos, hindi po siya magnanakaw. Okay? Hindi po niya kinukuha yung oras natin at mga bagay na meron tayo. Sabi sa John chapter 10 verse 10, ay binibigay niya ng sagana. Siya yung nagbibigay ng sagana para sa atin. Kaya, huwag tayo manghinayang, huwag tayo matakot na ibigay yung ating sarili sa Panginoon. Kasi siya yung bahala para sa atin. Isa pang halimbawa, kilala niyo po si Enoch? Si Enoch, kaunti lang yung mga verses na nagkikwento tungkol sa kanya. Doon sa Genesis Genesis, ay doon natin nakita o nabasa yung verse tungkol kay Enoch, di ba? Hindi na siya nakapagpatuloy sa Christian life niya kasi nga kinuha na siya ng Diyos di ba? Pero ano yung isang verse na pwede natin makilala tungkol kay Enoch? Tignan po natin ito. Judas, sa aklat po ng Judas, may isang chapter lang po ito. Bago po mag-Apokalipsis, Judas chapter 14, chapter 1 verse 14 hanggang 15. Isang chapter lang po ito. Basahin po natin sa verse 14 hanggang 15. Basahin po natin sabay-sabay kung nakita na po, 3 to 1. At sa mga ito rin naman, si Enoch na ikapitong lahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ng kanyang lakalap banal upang igawad ang hatol sa lahat upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masasamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. So nung si
Enoch daw po, nabuhay dito sa mundo, kinalugdan siya ng Diyos. Kaya nga, siya yung isang representasyon sa atin ng rapture. So yung siya, habang ginagawa niya ang Christian life niya, kinuha siya ng Diyos, di ba? Di na siya natagpuan. At sabi sa Biblia, kinalugdan siya ng Diyos. Ano yung ginagawa niya? Nagpapahayag siya o nangangaral siya sa pagdating ng Panginoon. Kung si Haring David, pinakita niya yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagtitiwala at paglalagay o pagbibigay ng pag-asa sa Panginoon, yung kanya pag-asa sa Panginoon. Ito namang si Enoch, kinalugdan din siya ng Diyos. Sumunod din siya na ipangaral kung sino yung darating na Panginoon. Kumbaga, nagsabi siya na merong darating na Panginoon at siya yung maghahatol sa lahat ng mga hindi naligtas, bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masasamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan. Siya yung maghahatol. Ito po yung pangalawang purpose ng pagdating ni Jesucristo. Kukunin niya sa rapture yung mga naligtas, then pagkatapos hahatulan niya yung mga hindi ligtas. Then pupunta sa impyerno yung mga hindi talaga naligtas. So si Enoch, nangaral siya sa pagdating ng Panginoon. At yun po yung isa sa nakapagbigay lugod sa Diyos nung nasa Christian life niya siya. Tayo rin, brothers and sisters, magagawa rin natin ibigin yung Panginoon ng buong puso. Kung magagawa rin natin ihanda yung kanyang pagdating, lalong-lalo na para sa mga taong hindi ligtas. Kapag may Bible seminar, pinapakilala natin yung Diyos at si Jesucristo na tagapagligtas. Tama po ba? Yun po, kung makikibahagi po tayo sa mga gawain po na ito, ginagawa natin, ipapakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi nga ito po yung kanyang utos. Tama po ba? Sa Mateo chapter 28, tapos Marcos chapter 16, yung pangangaral ng Ebanghelyo ay paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Tama po ba? Kung tayo yung isa sa mga naikibahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo, lalo na sa mga taong hindi paligtas, may papakita din natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Naintindihan po. Kaya nga, kagaya ni Enoch, kagaya ni Haring David, ginawa nila yung kanilang part para maipakita yung pag-ibig nila sa Diyos ng buong puso. Kinalugdan si Haring David na isang lalaki na gagawa ng buong kalooban ko. Ganon din si Enoch. Kaya dito po sa Biblia, itinatala yung mga tao na nakapagbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapakita ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Pero meron din nakalagay sa Biblia na mga tao na kaunti lang yung pag-ibig sa Panginoon. Kilala niyo po kung sino sila? Unahin na natin, balikan natin yung kwento ni Haring Saul. Si Haring Saul, okay naman siya sa umpisa, di ba? Kaso nga lang, gradually, unti-unti, na-disqualified siya. Bakit? Alam niyo po yung dahilan kung bakit siya na-disqualified? Tingnan po natin dito. Unang Samuel chapter 15. Babasahin ko po, Unang Samuel chapter 15 verse 1 to 3 para meron po tayong kaunting background. Unang Samuel chapter 15 mula verse 1 hanggang 3. So ito po yung bago po lumaban si Haring Saul sa mga Amalekita. Inutusan siya ng Diyos. Babasahin ko po verse 1 hanggang 3. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon umalis ka at lipunin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." So ito po yung utos kay Haring Saul that time. So ano po yung sabi sa verse 3?
lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Ibig sabihin, talagang lilipulin dapat lahat. Kaso nga lang, alam natin yung kwento, merong mga tinira si Haring si Haring Saul. Konti lang yung ano niya, yung nilipol niya. At yung magagandang bagay, tinago niya. Sabi po dito, verse 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ganap, nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ehipto. Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipol ang buong bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sino po yung tinira niya? Si Haring Agag. Si Haring Agag, siya po yung hari ng mga Amalekita. Kasali po ba siya sa dapat lipulin o hindi? Kasali, di ba? Kaso dito, ito yung pagkakamali niya. Kinuha niyang buhay. Kumbaga, hino-stage niya. Ano yung utos ng Diyos? Lipulin lahat, wasakin lahat. Dito nagsimula yung kasalanan ni Haring Saul. Tapos sabi dito, verse 9, ngunit itinira ni Saul at ang taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito, lahat ng bagay na hawak at walang halaga ay ganap nilang winasak. So sino yung una niyang kinuha, una niyang hindi pinatay? Si Haring Agag. Pangalawa, sino yung hindi niya pinatay? Yung pinakamabuti, tupa, baka, pinataba, mga kordero, at yung mahalagang bagay. So, dalawa na. Nakaka-strike to na. Pagkatapos po nito, ano yung naging resulta na ginawa ni Haring Saul? Basahin po natin. Verse 10 hanggang 11. 3 to 1. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos at si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon ng buong magdamag. Ano po yung naging reaksyon ng Panginoon sa ginawa ni Haring Saul? Nalungkot. Bakit? Kasi meron siyang tinira. Tama po ba? Sabi ng Diyos, lipulin niyo lahat, alisin niyo lahat. Pero sabi niya, di, si Agag, ililigtas ko. Tapos, yung mga mabubuting bagay, ililigtas ko sila. Sa kabilang banda, parang may mercy, di ba? Parang may awa, may habag. Pero kailangan natin alamin, kailangan natin tandaan kung ano yung sinabi ng Diyos. At kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung dapat kompleto ring masunod. Naintindihan? Kaso nga lang, ito yung pagkakamali ni Haring Saul. Meron siyang tinira. Sa atin din, brothers and sisters, yung pagsunod sa utos po ng Diyos, huwag din po kagaya ni Haring Saul. Yung pagsunod, dapat natin ay 100% din. Tama po ba? Pero, yun nga, kung magiging kagaya tayo ni Haring Saul, na minsan sumusunod, konting magsunod, halos sumunod, sa harapan po ng Diyos, lahat yun pagsuway. Tama po ba? Tama po ba? Sabi ng Diyos, lipulin mo lahat. Huwag ka dapat magtira ng kahit ano. Pero nga lang, ito si Haring Saul, nagtira. Ngayon, anong kinalaman nito sa atin? Kaya sinabi ko po kanina, yung pagsunod ay dapat 100%. Naintindihan? Ano ba yung mga bagay na pinapaalis sa atin ng Diyos? Una-una, yung kasalanan. Tama po ba? Yes, hindi naman tayo nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Tama po ba? Kaso nga lang, dito tayo nadadali. Doon sa maliliit na kasalanan. Anong sabi ng Diyos? Yung mga maliliit na kasalanan, nakakasira. Kung paanong kaya kang patayin ng kanyon, kaya kang patayin ng lamok. Tama po ba? Yung kasalanan, ganun din. Akala natin, makapagpabagsak sa atin, malaking kasalanan? Hindi po. Kahit yung maliliit na kasalanan. Ano po yung isa sa maliliit na kasalanan na ang hirap-hirap patayin? Alam niyo po kung ano? Yes, may mga naisip tayo, di ba? Pero meron pong isang
Maliit na kasalanan na ang hirap-hirap patayin. Alam niyo po kung ano? Narinig ko yung word eh. Ano po yun? Katamaran. Di ba? Halimbawa na lang ngayon. Ano pong pakiramdam ninyo pagkagising nyo kaninang umaga? Naantok pa ako. Pwede bang mamaya na lang? 5 minutes pa. Tumawad pa. Di ba minsan ganyan, dumadating tayo sa mga ganyang point? Tama po ba? At yun yung mahirap minsan alisin. Bakit? Kasi nga sanay yung sarili natin. Sanay yung katawan natin na palaging hanapin yung mga bagay na magiging convenient yung katawan lang natin. Yung Diyos, ayaw niya sa kasalanan. Naintindihan? Hindi niya sinabi, ayaw lang niya sa malaking kasalanan. Tapos maliit na kasalanan, pwede na. Doon po sa maliliit na kasalanan, ingatan po natin yung ating sarili. Naintindihan po? Katamaran, ano pa? Social media, mga games, mga ganyan. Yung mga entertainment dito sa mundo. Yes, maliliit lang naman mga bagay na yan eh. Normal lang naman na ginagawa yun ng mga tao eh. Pero doon tayo minsan nabibitag. Naintindihan? Bigyan ko po ay nakalimbawa. After po ng Sunday sermon natin, nood po kayo ng halisa, siguro kahit mga 30 minutes o 20 minutes na mga videos sa Facebook. Sigurado ko po, marami na mga sermon, pinakalimutan nyo na. Tama po ba? Ano yung papasok ngayon sa isip natin? Yung pinapanood. Kaya yun, pagtapos ng araw na ito, ano yung pinag-aralan kanina? Akala natin walang epekto yung maliliit na kasalanan, napakarami po nun. Kaya nga uunti-untiin tayo nun eh. At doon naggustong-gusto ni Satan. Hindi niya na maagaw yung kaligtasan natin. Tama po ba? Secure na yun eh. 100% na yung nahawak ng Diyos. Pero yung magamit tayo ng Diyos, maging malakas, maging mabiyaya tayo sa ating Christian life, yun yung kaya niyang wasakin. Kaya nga nagbibigay siya ng mga tukso, nagbibigay siya ng mga katitusuran natin na maliliit para hindi natin ayusin yung Christian life natin. Kaya doon tayo dapat mag-ingat. Doon sa maliliit na kasalanan. Naintindihan? Dito kay Haring Saul, maliit lang naman, di ba? Tutusin, ang ganda pa nga ng ginawa niya, di ba? Nagtira siya ng magandang bagay. Sabi niya, itong magagandang bagay na ito, ihahandog ko sa Diyos. Kaso anong sabi sa kanya? Hindi. Ang utos ko, sabi ng Diyos, lipulin mo lahat. Huwag kang magtitira maski na isa. Dito po, nung nabasa ko po ito, binanggit po dito, yung isa na kailangan niyang patayin. Ano po yung binanggit dito? Sabi dito sa verse 3, chapter 15 verse 3, huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Binanggit po dito yung sanggol tsaka sumususo. Ibig sabihin yung mga baby. Bakit pati yun gustong lipulin ng Diyos? Yung mga Amalekita, nagre-represent po siya sa Biblia bilang mga kasalanan. Kaya nga, pati yung ugat o yung maliliit na kasalanan o yung pinagmulan ng kasalanan, yun po yung dapat natin patayin. Naintindihan? Kapag lumaki po itong sanggol at itong mga pinapasuso ng mga baby, bilang mga Amalekita, gagawin din nila kung ano yung ginawa ng mga magulang nila, ng mga kasamaan. Tama po ba? Kaya doon dapat tayo mag-ingat. Kasi kala natin okay lang yung mga maliliit na kasalanan, pero sa harapan po ng Diyos, hindi po pwede. Yung hindi pagsunod ng buo sa harapan ng Diyos, yun ay pagsuway. Okay naman eh. Sinunod naman niya. Almost. Halos sumunod. Pero sa harapan po ng Diyos, yun po ay pagsuway. Naintindihan po. Basahin po natin verse 22 hanggang 23. Unang Samuel chapter 15, verse 22 hanggang 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1.
At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, kaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Nakita po ninyo kung ano naging resulta ng ginawa ni Haring David? Siya na sana yung hari para sa Israel eh. Pero dahil hindi siya sumunod ng buo, yun, na-disqualified po siya. Hindi po ibig sabihin na madi-disqualified tayo sa pagpasok sa langit, okay? Hindi po ganun. Anong ibig sabihin para sa atin ito nung kalagayan po ni Haring Saul? Merong pagpapala na nakaredy na para sa atin. Kung susunod ka ng buo, makukuha mo yun ng buo. Kaso nga lang, kung susuway ka, konti lang yung susundin mo, hindi na mapapasayo. Imagine po ninyo, meron nang inihanda sa iyo yung Diyos na napakalaking gantimpala para sa iyo. Nakaredy na yun, nakapangalan na sa iyo. Kaso nga lang, hindi mo siya lubos na sinunod. Bumaling ka sa mga Diyos-Diyosan, bumaling ka sa mga bagay ng sanlibutan, ganyan. Pero minsan, nakaka-attend ka pa rin, minsan nakakapagpatuloy ka naman sa Christian life mo. Yung gantimpala na inihanda sa iyo ng Diyos, ibibigay niya sa iyo o hindi? Ibigay niya o hindi? Yun yung sayang. Nakapanghinayang, tama po ba? Naka-ready na para sa iyo eh. Kung susunod ka ng buo, ibibigay niya yun sa iyo. Ano ba yung mga kadalasang hinihingi sa atin ng Diyos at inuutos sa atin ng Diyos? Halimbawa, ngayon, Lord's Day. Yes, mabuti na nandito po kayo ngayon. Pero kapag Wednesday sermon, meron pong iniprepare yung Diyos na biyaya para sa inyo. Ready po ba kayo na tumanggap? Pumupunta po ba kayo dito palagi sa lahat ng pagkakataon para makuha yung biyaya na inihanda rin sa inyo ng Diyos? Sa youth fellowship, may biyaya po doon para sa mga kabataan. Kamusta po? Baka isipin po ninyo biyaya na material yung ibibigay ng Diyos sa inyo kung susunod tayo sa Kanya. Yes, bonus na lang yun. Pero merong gustong ibigay sa inyo na kalakasan spiritually o biyaya spiritually sa inyo kung lubos tayong susunod. Kaya sa anumang gathering, anumang mga pagtitipon na meron tayo, attend po kayo. Hindi po yun para sa amin. Hindi po yun para sa leaders. Para po yun sa inyo. Kasi inihanda yun ng Diyos para sa inyo. Tama po ba? Yun po yung biyaya para sa inyo. Kaya, huwag natin palampasin yung mga ganitong pagkakataon. Wednesday sermon, youth fellowship, house fellowship, cell group fellowship, kung ano man. Kung meron tayong gathering, palagi po natin alalahanin na nire-ready ng Diyos yung biyaya para sa iyo. Kung ma-absent ka, hindi mo makukuha yun. Tama po ba? Eh minsan naman, di ba? Hindi man ako naka-attend ng sermon ng Wednesday, papanoorin ko na lang sa YouTube. Papanoorin ko na lang sa bahay. Makapakinig pa naman ako eh. Sa palagi po ninyo, okay lang po ba? Yung pag-upload or kaya may alternative sermon sa Facebook o kung saan man, ginawa po yun nung pandemic. Binigay yun para sa atin para makapagpatuloy tayo sa pakikinig. Tama po ba? Para supplyan tayo ng words of God kahit na mahirap yung sitwasyon. Hindi talaga tayo nakakapunta sa church, di ba? Pero tapos naman na yung pandemic, tama po ba? So ano pong dahilan natin para hindi tayo pupunta sa church? So yun yung kailangan po ninyong i-check. Dahil ba dito hindi ako pupunta sa church? Dahil ba sa ganito hindi ako makakapakinig ng sermon? Dahil ba sa ganyan hindi na ako a-attend, ganyan? Wag. Napakarami pong gustong ibigay sa inyo ng Diyos na biyaya. Kalakasan para tayo po ay mag-grow sa ating Christian life. Kaya wag po natin papalampasin. Naintindihan po? Naintindihan? So, see you on Wednesday.
Ako, konti lang sumagot. Try nyo po. Kung ano po yung mga bagay na nais po ninyo sa Christian life ninyo, siguradong ibibigay po yun sa inyo ng Diyos. Naintindihan? Yung nga lang, hindi natin alam kung kailan. Pero hindi ibig sabihin na titigil na tayo kasi hindi binibigay kaagad. Patuloy nating alamin, patuloy nating kilalanin yung words of God, pag-aralan yung words of God, hanggang sa matanggap natin. Kapag natanggap natin yun, sigurado pong sasabihin po ninyo, salamat sa Diyos. Masigit natin ma-appreciate kapag natanggap natin na pinagpagura natin, yung mga pinagpipray natin, sinikap natin yung ating Christian life, sigurado po, grabe po yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Naintindihan? Kaya huwag natin pagpapalit yung mga bagay na gustong ibigay sa inyo ng Diyos spiritually sa mga bagay dito sa sanlibutan. Pwede naman natin balikan yung mga bagay na yun eh. Pero kung mapapalampas natin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, ayun. Kulang yung nutrients na makukuha natin. Tsaka, aminin natin, kapag sa bahay tayo nakikinig ng sermon, minsan, ang nangyayari sa atin, dito sa church, di ba, fully, lahat tayo nakaupo, nakikinig, di ba? Pero pag sa bahay, minsan, di ba, pause muna. Ano muna ako? Medyo nagugutom ako eh. Kuha ako snack. Ihi muna ako, kwentuhan muna ako konti, check muna ako ng Facebook, ganyan. Kapag ganun po nangyayari, hindi po ninyo nakukuha ng buo yung biyaya para sa inyo. Kaya nga, kapag nandito tayo, kapag focus tayo, may tutuon natin yung ating pansin sa pakikinig ng sermon, nakukuha natin ng mas marami yung biyaya para sa atin. Naintindihan po. Kaya sana, magawa rin po natin i-workout ito sa Christian life natin, lalo na po yung Wednesday sermon. Minsan lang natin mapakinggan yung sermon na galing sa senior pastor natin. Tama po ba? Imagine po ninyo, okay lang sana kung napapakinggan natin yung Korean na sermon, di ba? Marami silang Korean sermon na mabiyaya para sa atin. Kaso nga lang, kulang tayo sa translation, di ba? Imagine po ninyo, kung maiintindihan natin yung Korean na language po nila, tapos mas marami tayong mapapakinggan sermon. Mas magiging malakas yung Christian life natin dahil sa napapakinggan natin. Hindi ba biyaya yun para sa atin? Di ba? Kaya wag po natin papalampasin. Wag natin gayahin si Haring Saul na hindi sumunod ng buo. Isa pang halimbawa na hindi o pinagpalit yung biyaya spiritually kaysa sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kilala niyo po si Iso? Si Iso, nakatakda na sa kanya yung pagkapanganay. Tama po ba? Meron sa kanyang pagpapalad bilang panganay eh. Kaso nga lang, ano po yung nangyari sa kanya? Imagine po ninyo, sa isang mangkok na sabaw, pinagpalit niya yung pagkapanganay niya. Di ba? Kaya grabe yung iyak niya, di ba? Nung nabigay na sa kapatid niya yung pagkapanganay. Gusto niyang bawiin pero wala nang magawa eh, kasi nabigay na sa kanya. Kaya yung biyaya na spiritual para sa atin, palagi po natin kunin o palagi dapat natin i-ready yung sarili natin na tanggapin yung mga bagay na yun. Huwag natin ipagpalit ito sa mga bagay dito sa sanlibutan. Naintindihan? Kasi mas marami tayong makukuha sa mga bagay na spiritual at ito'y kapaki-pakinabang para sa ating Christian life. Ganon din, si Judas Iscariote, di ba? Kasama niya na si Jesus Christ na. Kaso nga lang ginawa niya? Binenta. Di ba? Pwede siya na siyang maging dakilang apostol eh. Kasi nga, kasama niya si Jesus Christ that time. Kaso nga lang anong ginawa niya? Binenta niya. Magkano halaga yung naging kapalit ni Jesus Christ? 30 silver, di ba? Jesus Christ at 30 silver. Sino mas matimbang? Siyempre si Yesu Cristo, tama po ba? Tama po ba? Jesus Christ o sweldo tuwing Sunday. OT ng Wednesday,
o Wednesday sermon? Kung alam po natin kung ano yung mas matimbang, yun yung kunin natin. Naintindihan? Yun ay biyaya para sa atin. Para sa pagpapatuloy ng ating Christian life, magawa natin mapagtagumpayan kung ano man yung tukso na pwedeng dumaan sa atin, ano mang pagsubok na pwedeng ibigay sa atin ni Satanas, magagawa natin yung mapagtagumpayan. E paano nga? Yun nga, wala ang biyaya sa'yo. Tapos, may mga dumating na pagsubok. Anong mangyayari sa atin? Manlulupaypay, manghihina. Sabihin na lang natin, wala naman palang silbi. Yung pag-a-attend ko, wala naman akong nakukuha na biyaya. Wala namang kaligtasan na ginagawa sa akin yung Diyos. Hindi naman niya ako binibigyan ng mga bagay na kailangan ko. Hindi na ako magpapatuloy. Wag. Kaya nga hanggang ngayon, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng words of God. Binibigyan niya ito para sa atin, para sa kalakasan ng ating Christian life. Naintindihan po? Kaya wag natin hayaan na ipagpalit yung mga bagay na spiritual sa mga bagay ng sanlibutan. Isa pa si Demas. Kasama na siya sa ministry eh. Diba? Nagpapatuloy na sila eh. Kaso anong sabi sa kanya? Sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, si Demas ay bumalik sa sanlibutan. Hinahanap ulit yung sanlibutan. Bakit? Mas valuable daw yung sanlibutan kaysa kay Kristo eh. Kaya balik na lang siya sa sanlibutan. Kung ano po yung mas mahalaga para sa atin, yun po yung palagi natin kunin. Naintindihan po? Yung biyaya para sa Christian life, yun po ay mapangwalang hanggan. Yung mga bagay dito sa sanlibutan, panandalian lang yun. Kaya ibalik yun ng Diyos para sa atin. Kaya niya dagdagan yun kung uunahin natin siya. Sigurado po ako na ibibigay yun ng Diyos para sa inyo. Kaya unahin natin siya palagi at palagi natin sundin kung ano yung utos niya. Balikan natin doon sa ating main verse. Deuteronomy chapter 6. Sabi po dito, babasahin ko po verse 7. Verse 6. Deuteronomy chapter 6, verse 6. Sabi po dito, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. So, nais din ng Diyos, o inuutosan din tayo ng Diyos na yung kanyang mga salita na naririnig natin o pinapakinggan ay palagi natin paratingin sa ating puso. Okay? So yes, marami tayong napapakinggan sermon. Marami tayong mga Bible study, ganyan. Pero wag lang po dito yun i-store. Wag lang po yun dito palaging ilalagay. Okay? Dapat makakarating yun dito. Naintindihan? Kapag dito lang natin yun palaging nilagay, ano po mangyayari sa ulo po ninyo, sa isip po ninyo? Alam niyo po yung sakit na hydrocephalus? Ang daming alam. Pero yung katawan, payat. Kasi maraming alam sa Biblia eh. Pero yung hanggang doon lang, maraming alam. Yung Christian life po, hindi po sa dami ng kaalaman, kundi sa pagtupad sa utos ng Diyos. Ma-experience kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung tunay na Christian life. Ang dami mo ang alam, hindi mo naman na-experience yung tulong sa iyo ng Diyos. Kaya yung Christian life ay dapat ma-experience. Yung faith ay dapat ma-experience. Naintindihan? Kaya ang sabi sa Biblia, di ba? Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bilang mga naligtas, tayo po yung matutuwid. Hindi tayo mabubuhay kung wala yung pananampalataya spiritually. Kaya nga, tayo mabubuhay kung ini-experience natin yung faith. Ini-experience natin yung pananampalataya. Para magawa yun, kailangan natin palaging i-store yung words of God sa puso natin. Kaya nga may mababasa po kayo mga expression, di ba? Iukit sa puso, ilagay sa noo, ilagay sa kamay. Lahat po yung nagre-represent para sa atin na palaging ilagay yung words of God sa puso. Naintindihan po? Dahil ito po yung utos ng Diyos. Kanina, meron pong memory verse, di ba? Huwag lang po sana tuwing Sunday lang may memory verse. Hanap po kayo ng paraan. Di ba meron po tayo minsan may mga sticky notes? Kung meron kayong verse na umantig sa puso ninyo, sulat ninyo. Tapos yun yung palagi nyo mong basahin hanggang sa maukit po sa puso po ninyo. Dahil po yung kalakasan po ninyo kapag dumating sa mga pagdurusa, mga paghihirap, may maire-remind sa atin yung words of God. Naintindihan po. Next, ano po yung sunod na utos?
Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So, bilang mga new generation na mga Israelita na papasok dun sa Kanaan, siyempre sila lalaki din, magkakanak din. Ang utos ng Diyos para sa kanila, ito rin ay ituturo mo sa susunod na generation. Susunod na generation. Susunod na generation. Yun po yung responsibilidad ng mga Israelita sa salinlahi nila. Hindi lang pwedeng, itong generation na ito, inutusan sila ng ganito ng Diyos. Tapos susunod, iba na yung utos? Hindi. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, buong sikap na ituro. Sabi diyan, iyong ituro ng buong sikap. Ibig sabihin, kailangan ng effort sa pagtuturo para sa kanilang mga susunod na generation. Ganun din, bilang mga magulang sa loob ng church, meron po tayong responsibilidad na ituro yung words of God sa inyong mga anak. Yes, kayo po yung nagbibigay sa kanila ng mga bagay na pisikal. Pero dapat, kung gusto po ninyo silang makarating sa kaligtasan, unti-untiin po nating ituro sa kanila yung words of God din. Naintindihan? Ito po sa church, meron po church school, di ba? So habang bata pa lang yung mga bata, tinuturuan sila ng words of God. Tama po ba? Para habang bata pa lang, natututo sila na merong salita ng Diyos na kailangan matanggap ng isang tao. Hindi lang pakinggan, hindi lang alamin, kundi dapat may ukit din sa kanilang mga puso. Ito po yung responsibilidad ng mga magulang na mga naligtas na para sa kanilang mga anak na hindi pa ligtas. At kung sakaling ligtas na, nagpapatuloy po yung responsibilidad ninyo na turuan din sila sa kanilang Christian life. Naintindihan po? May part po ako na turuan sila. Pero hindi naman palagi, hindi ko po naman po sila palaging kasama, di ba? Kapag nasa bahay, sikapin din po ninyo na tulungan sila sa kanilang Christian life. Kayo po yung nakakita sa kanila, di ba? Kayo po yung nakakasama nila. Kayo mag-remind sa kanila na, anak, nakapagbasa ka ba na ng Bible ngayon? Nabasa mo na ba yung Kawikaan? Magandang training po yun. Huwag lang po natin hayaan na yung mga bata sa panahon po natin ngayon maging kagaya ng mga bata na hindi ligtas. Ano po yung ginagawa ng mga hindi ligtas na magulang sa anak nila? Puka dyan, manood ka ng YouTube. Kaya ano tumatatak sa kanila? Kung ano lang yung mga pinapanood nila. Pero yung communication sa magulang, yun yung nawawala. Kaya ang hirap po ng mga bata na palakin sa panahon po natin ngayon. Kasi yun nga nasasanay sila sa mga ganong bagay. Kaya kayo po bilang mga magulang, humingi po ako ng tulong sa inyo. Natulungan nyo din po yung mga anak po ninyo, kung meron man, at naligtas na, tulungan nyo po sila na makapagpatuloy sa Christian life nila. At kung sakali mang hindi pa, meron din po kayong responsibilidad na akayin sila para sa pakikinig ng Ebanghelyo, lalo na yung Bible seminar. Okay lang po ba sa inyo? Hayaan na lang natin yung mga anak po ninyo na wag na maligtas o kaya wag na matuto sa Christian life? Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po ba? Okay lang po o hindi? Hindi, di ba? So magtulungan po tayo. Naintindihan? Kung meron akong responsibilidad sa pagtuturo sa church, kayo rin po ay merong responsibilidad sa pagtuturo sa family po ninyo. Yung family na mga naligtas, ito po ay isang bahagi ng church. Tama po ba? Kumbaga isang maliit na unit ng church, doon po sa bahay. Sa inyo po yun. Yun po yung congregation ninyo, sa bahay ninyo. Naintindihan po? Kaya mga magulang, hingi po ako ng tulong sa inyo para sa pagtuturo o pagbibigay ng spiritual food para sa inyong mga anak. Huwag lang physical food yung ibigay. Pati po spiritual food. Turuan sila na maging malapit sa Biblia. Turuan sila na mainig ng words of God. Turuan sila na sumunod din sa words of God. Naintindihan? Yun po ay pagtutulong-tulungan po natin hanggang sa dumating yung Panginoon. Meron po tayong nalalapit na young adult retreat. Tama po ba? So, gusto ko man kayo lahat isama, yung mga kabataan na below 16 o below 15. Kaso nga lang, meron po tayong rules. Pero
Hindi po mahalaga kung ano po yung yung hindi ka sumama. Pwede pa rin naman. Hihingi po ako ng sermon para mapakinggan po natin yung sermon dito sa church. Kung meron po mga minor na 16 below, pwede po natin pakinggan dito sa church para sama-sama po tayong makatanggap ng biyaya dun sa sermon na yun. Naintindihan? Baka naman isipin ninyo, ay, papanoorin naman pala sa church, hindi na ako sasama. Kasi para hindi ako magbayad. Hindi po Yung mga nasa below lang po, okay? Gagawan po natin ng paraan. Kasi sayang. Yun po yung pagtuturo din para sa mga minor na mga brothers and sisters, lalo na sa young adult group. Okay po? Yung mga 16 below, kailangan mo talagang sumama doon. Okay? Okay po? 16 above. Okay, 16 above. Kailangan mo sumama doon. Kasi mayroong biyaya yung Diyos para sa Christian life mo, kahit nakasakabataan ka pa lang. Kaya wag natin palampasin. Okay? So, may responsibilidad yung si Moises na ituro sa mga matatanda kung ano yung words of God. Tapos yung mga matatanda, meron ding responsibilidad na ituro ito sa kanilang panibagong henerasyon. Ito po yung pagpapatuloy ng ating Christian life. Kaya nawa, i-remind natin palagi yung ating sarili na unahin yung Panginoon, pakinggan yung Panginoon, at ibigin yung Panginoon ng buo nating pagkatao. Para magawa natin ito, masigit natin kilalanin yung Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng words of God, sa pamamagitan ng paglalagay ng words of God sa ating puso. At masigit na tayo ay lalago, masigit na magagawa natin ng patuloy kung ano yung tungkulin na ibinigay niya sa atin, lalo na yung Bible Seminar. Meron po tayong gaganapin na Bible Seminar sa Buena Vista. Sana po makibahagi po tayo kahit nasa prayer. Hindi man tayo makapunta lahat doon, pero pakiusap ko po, pag-pray nyo po yung mga ligaw na kaluluwa na nais iligtas doon ng Diyos. Naintindihan po? Yung lugar po na yun, yes, nandun din po yung mga ligaw na kaluluwa na gustong iligtas ng Diyos. Kaya nga nagsiset siya ng Bible Seminar doon eh. Ganon din po sa iba pang mga churches. Dito po, diba sa Church News, meron po mga nakalagay na Bible Seminar, pakisama rin po sa prayer. Hindi man tayo makapunta doon, hindi po ba nilalagay yung Church News? Yung sa... ito pala, okay. Sorry. Ito sa taas. So, hindi man tayo makapunta dito sa mga Bible Seminar na ito, pwede natin sila pag-pray. Tama po ba? Kapag nakibahagi tayo kahit nasa prayer, alam niyo po, meron din po kayong gantimpala doon. Yun po yung isang kagandahan o benefit kung naikibahagi tayo kahit nasa prayer. O syempre, kung kaya natin magsakripisyo ng masigit pa, maganda yun, mas masigit tayo matitrain. Okay? Kaya sa pamamagitan ng Bible Seminar, sa pamamagitan ng mga schedule natin sa church, masigit tayong nais na lumago sa Christian life po natin. At ito po yung responsibilidad natin bilang mga naligtas. Magtulungan po tayo na mas lalo pang ipalaganap yung Ebanghelyo dito po sa lugar natin sa Santa Rosa at kung sa mga kalapit na bayan para mas marami po yung mga ligaw na kaluluwa na makabalik sa Panginoon. Malapit na po dumating yung Panginoon. Anytime pwede na siyang dumating. Kung hahayaan lang natin na ubusin yung oras, hayaan lang natin na pabayaan yung mga gawain natin dito sa church, lalo na sa Bible Seminar, kawawa po sila. Naintindihan? Kaya sikapin po natin, brothers and sisters, na magtulungan para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Hindi po natin ito magagawa kung wala po yung tulong ng Diyos. Magagawa natin ito bilang Santa Rosa Church, brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya sana, sa mga gawain po natin sa church, patuloy po natin samahan ito at patuloy po natin atinan dahil nais ng Diyos na tulungan po tayo na lumago sa ating Christian life at makatanggap ng higit pang pagpapala. See you on Wednesday, brothers and sisters. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin para makapakinig ng iyong salita. Aming Ama, dinadalangin po namin na patuloy niyo po kaming tulungan para maingatan po namin yung aming sarili, lalo na yung aming puso, para magawa po namin ibigin ng buo yung aming Panginoon. Tulungan niyo po kami upang masigit po namin kayo makilala at masigit po namin mailagay yung aming pagtitiwala po sa iyo.
Hindi po namin ito magagawa aming Ama kung wala po yung tulong at gabay. Kaya pakiusap, ingatan niyo po yung bawat isa sa amin. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na po yung bahala na mag-ingat sa bawat isa sa amin at na may patuloy niyo pong punuin yung aming puso ng biyaya at kagalakan. Maraming salamat po muli at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagligtas. Amen.